Ang disadvantage lang ng water base mga kasama, mga kapatid, ay ang water base ay napakadaling matuyo. Hindi gaya ng tinting color na pwede mo siyang bago-baguhin. Halimbawa, pinahid mo siya at ginamitan mo ng graining tools. Hindi mo gusto o kaya pangit, pwede mo siyang baguhin kahit ilang beses. Hindi gaya ng latex color. Ang disadvantage ng latex color ay kailangan mas maganda pag mag-spray kayo. Yung umaga, ang gagamitin nating mga pintura. Itong flat latex ay nagsisilbing primer at itong gloss latex naman ay gagawin nating ito yung pang final natin bago tayo mag-spray. Itong gagawin natin ngayon mga kapatid ay sasampulan natin ito ng gagamitan natin ito ng graining tools. Bali, i-demo ko sa inyo step by step kung paano gagawin. Ang puro water base ang gagamitin natin para sa mga masisira ng bahay. Gusto niya ay hindi mabaho. Gusto niyang design ay parang fake nara o kaya merong siyang design na aspen. Ang gagamitin natin pag sa loob, halimbawa merong mga matatanda na o may mga sakit na may-ari ng bahay, siyempre gusto nila yung hindi mabaho na pintura. Kaya ang gagamitin natin ay yung Boss-Ni Wolfpack, flat latex at gloss latex. Ito ay hindi siya solvent base, kumbaga ito ay water base, wala siyang amoy. Pwede rin natin itong pakintabin na parang tiles, pero ang gagamitin natin ay acrylic emulsion para makita. Service nito ay Rosena. Ito ay latex color. Ito pwede kayong mag-mix ng tubig para mas maganda ng konti yung paghagod natin, mas malambot. Maglagay lang tayo ng konting patak kasi yung sasampulan natin ay konti lang naman. At depende na sa inyo kung gaano karaming tubig ang ilalagay natin. Konti lang. Kunting patak lang, tapos kunting tubig. Huwag lang tayong magmi-mix ng halimbawa ganito karami at ganito rin karaming tubig. Ay huwag natin gagawin yun kasi masyadong malabnaw. Kunting patak lang. Bawasan pa natin. Mapalabnaw lang natin ang konti. Yan. Ganyan lang konti yung lalagay natin. Tapos haluin natin mabuti. Ganito kalapad yung graining tools natin. Kailangan yung paintbrush natin. Kasi latex color to. Hindi gaya ng tinting color na matagal matuyo. Dito lang. Ganyan lang kalapad. Ganyan. Para kahit matuyo dito, kasi pag natuyo yung katabi niya, mag-iibang kulay siya, parang bahid-bahid. Kailangan ito lang muna ang papayaran natin.
Pero pag malamig yung panahon, pwedeng kahit doble ito ang gawin natin. Pero pag mainit ang panahon, ganun lang ang advice ko sa inyo. Kailangan, kung gaano kalaki yung greening tools, ganun muna ang inyong papahiran. Gaya ngayon, malamig ang panahon, parang December pa rin. Ganyan yung pag-up natin. Medyo itin lang natin ng konti. So pag malamig, pwede mo siyang baguhin. Pero pag mainit ang panahon, hindi mo siya basta-basta makukuha. Kailangan mabilis yung kamay mo at depende rin sa panahon yan. Kung talagang mainit yung panahon, kasi ngayon malamig, pwede nating pahiran lahat to. Kailangan medyo mabilis pa rin kayo kasi mabilis matuyo ang latex color. Kailangan meron din kayo basahan. Papakita ko sa inyo mga kapatid. Ito, para hindi kayo malito, puro white lang ang ginamit nating background at ang ginamit nating pangaspe ay rosé na lang. Hindi muna tayo magmimix. Saka ko na lang i-vlog sa inyo yung mga pagmimix kasi maraming klase ng latex color. Hindi lang rosé na, maraming klase, maraming pwedeng paghalo-haluin. Ito yung aspe natin mga kapatid. Ito, pag natuyo ito, pwede nating pahiran ng acrylic emulsion. Mamaya papahiran natin ito ng acrylic emulsion. Papakita ko rin sa inyo. Brush din ang gagamitin natin. After 1 hour, depende sa panahon, kasi ngayon malamig, matutuyo agad ito. Pwede nating lagyan ng acrylic emulsion. Bali, ito yung gagamitin natin mga kapatid. Acrylic emulsion. Ito mo, pwede mo na siyang ikalat to. Bukod na sa mura ang acrylic emulsion, ay mas madali pang i-apply. Hindi mo na kailangan ng compressor. Papayin din natin ito ng acrylic emulsion. Ang kagandahan ng acrylic emulsion ay kahit na makapal yung pahit mo, hindi siya napapanot. Hindi gaya ng mga lacquer type na hindi pwedeng magtagal yung brush mo. Kailangan mabilis pag mga lacquer type. Pero itong water base, pagka baguhan ka, kahit na yung mga skill, pwede nyo gayahin ito mga kapatid. Bukod na sa mura ang mga water base, mas mura kaysa mga lacquer type. Maganda pa ito gamitin kahit na wala kang gamit na compressor. Ay pwedeng brush lang. Kasi pag mga aspe, mga graining tools, kahit brush lang ang gamitin mo simula umpisa hanggang matapos, ay maganda pa rin ang kalalabasan niya. Kasi sa aspe ng brush o sa daan ng brush, doon gumaganda yung pagkakahoy o pagka-piknara ng ating ginagawa. Hindi natin pwedeng gamitan ng roller o ano ng roller. Kailangan puro brush.
May mga vlog na akong mga ganito sa mga bahay na ginawa ko, kaya lang hindi ko na ipapaliwanag mabuti. Yung mga nag-request sa akin na gumawa ng ganito, yung mga design, ay ito na yung mga request nyo mga kapatid. Kasi hindi ko naharap sa dami kong trabaho at sa mga vlog ko ay hindi naman kaagad-agad natin magagawa. Kung may panahon lang tayo, saka natin magagawa yung mga request nyo. Ito mga kapatid, yung resulta ng acrylic emulsion. Pag natuyo yung acrylic emulsion, 2 tatlo, mas lalo pa siyang kikintab.